mag-umpisa na sa ating gawain. Praise ye the Lord, I will praise the Lord with my whole heart, in the assembly of the upright and in the congregation. The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein. His work is honorable and glorious, and his righteousness endureth forever. He hath made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He hath given meat unto them that fear him. He will ever be mindful of his covenant. He hath shown his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen. The works of his hands are verity and judgment. All his commandments are sure. They stand fast forever and ever, and are done in truth and uprightness. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. Ang Diyos sa magpala sa mga talatang binasa natin sa umaga po ito. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Salamat dakilang Diyos, umagang ito Panginoon, sa inyo pong mga salita na amin pong natunghayan sa iyong banal na kasulatan. Patuloy mo Diyos kaming samahan sa pag-umpisa ng gawain po ito Diyos hanggang ito ay matapos. Inyo po Panginoon kaming pangunahan at ang aming mga kasama sa gawain po ito na naroon sa kanilang mga tahanan. Panginoon, nawa sila po ay nakasubaybay
sa mga pag-aaral na ito ng iyong mga banal na salita. Turuan niyo po kami at patuloy niyo po kaming ingatan sa araw-araw na aming pong mga gawain. At inyo po kaming patuloy na biyayaan ng aming mga pangangailangan o Diyos sa araw-araw. At patuloy niyo po kaming ingatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay mga kaupo na. Tayo po ay umawit sa umaga pong ito. Awitin po natin itong When the Roll is Called Up Yonder. When the trumpet of the Lord shall sound and times shall be no more, and the morning brings eternal bright and clear. When the saints of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright promised morning when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, and His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. And His favor for the master from the dawn till setting sun, and His talk of all His wonders now and then. When all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Okay. When the roll is called up yonder. Para po sa aking scripture reading sa umaga po ito, tayo po ay muling tumayo upang atin pong basahin, pakinggan ang salita ng Diyos. Ito po sa aklat ng mga awit. Psalms chapter 22 o 32. Psalms chapter 32. Atin po itong basahin sa wikang Tagalog sa Psalms chapter 22. Psalms chapter 22, basahin po natin yung verses 1. Okay. Ito, tingnan ito. Ayan. Umpisan po natin ng 11. Verses 11 to 20.
Sa wikang Tagalog po ay atin pong basahin ang Psalms chapter 22 verses 11 to 20 sa wikang Tagalog. Huwag mo akong layuan sapagkat kabagabagan ay malapit, sapagkat walang tumulong. Piligid ako ng maraming toro, mga malakas na toro ng basan ay tumulong sa akin. Scripture reading. Sila ay nagbubuka sa akin ng kanilang bibig na gaya ng sumakmal at umuungal na leon. Ako'y nabuhos na parang tubig at lahat ng aking mga buto ay nangapapalinsad. Ang aking puso ay parang pagkit. Natutunaw ito sa loob ko. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngala-ngala. At dinala mo ako sa labok ng kamatayan sapagkat niligid ako ng mga aso. Kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto. Kanilang minamasdan at pinapansin ako. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Ngunit huwag kang lumayo, O Panginoon, o ikaw na aking saklolo, magmadali kang tulungan mo ako. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa tabak, ang aking minamahal sa kapangyarihan ng aso. Ang Diyos ang magpala sa mga talatang binasa natin sa umagang ito. The Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence. Keep silence before Him. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Para po sa ating pagpapatuloy sa umaga po ito, muli po tayong umawit. Awitin po natin itong may pamagat, Love Lifted Me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now say, am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted
Agni. Ito po ang ating Panginoon na siya pong nag-angat sa atin pong kalagayan. Para po sa ating responsive reading ay matatagpuan po natin ito sa aklat ng Lucas. Okay? Luke chapter 22. Luke chapter 22. Tingnan natin ito. Ayan. Verses 61. Okay. Tingnan natin na. Tayo po ay tumayong lahat. Luke chapter 22 verses 61 hanggang panghuling talata na ito hanggang 71. Atin po itong basahin para po sa ating responsive reading. At lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro at naalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya sa kanya bago tumilaok ang manok. Ngayon ay ikakaila mo akong maikatlo. At siya lumas at nanangis ng At nililibak si Jesus at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. At siya'y pinaringgan nila at tinanong siya na sinabi, hulaan na, sino sa iyo? At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kanya na siya'y inaalimura. At ng araw na ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan at mga pangulong sacerdote at gayon din ang mga isiba at nilagay sa ng sinabi na sinasabi. Kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mo sa amin. Datapwat sinabi niya sa kanila, kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan. At kung kayo'y aking Datapwat magmula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. At sinabi nilang lahat, kung gayo'y ikaw baba ang anak ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, kayo ang sabi niya. At sinasabi nila, ano pa ang kailangan natin ng patutuo sapagkat tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. Ang Diyos ang magpala sa mga talatang binasa natin sa umagang ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na. At para po sa ating pagpapatuloy sa umaga po ito, ay dadako po tayo sa atin pong mga pagbati. Ayan. Sa mga nanonood, nakikinig ng atin pong gawain sa umaga pong ito, atin po silang binabati ng magandang umaga at magandang pakikinig sa mga salita ng Diyos at sa mga awitin ng ating Panginoon. Ang mga atin pong mga pasasalamatan ay yung mga nanood, nakinig noong nakaraang linggo, ang mga grupo po dito sa Bulacan, sina Pastor Eli na hindi pa ninyo sila nakikita, balit na kakausap po natin. Sila po ay nanonood sa atin. Patuloy po natin silang binabati sa umaga pong ito. At yung mga iba pa po mga kasama natin sa buong Bulacan, sa buong Santa Maria. Sina Pastor Sergio ay andyan po nakikinig po sa atin. Sina Pastor Kit, no? Pastor Kit ay napupunta po sa atin dito.
At ganun din ang atin pong mga nakausap kahapon. Andun po tayo sa Laguna. At babatiin po natin doon ang mga kamag-anak ni Kaipe. Sina Kaipe, no? Patay na si Kaipe, pero ang kanyang mga anak, sina Ampi, sina Joey, sino ba? Sally, okay. At marami pa pong iba. Ang pastor nila doon ay si Pastor Jean Manganti. At atin po silang binabati dyan sa Laguna. Kahapon po ay kausap natin sila. So, nawa ay ang Diyos sa bawat isa sa umaga pong ito ay kausapin po sila sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ganun din ang ating pong mga kaibigan muli sa bandang Tondo, no? Atin pong mga kakilala doon. Kakilala ko ay nandoon kami nung isang gabi at binigyan nila tayo ng mga prutas, no? Nagbigay sila sa atin ng grapes. Kaya salamat sa kanila, sa mga taga Tondo na galing sa Pangasinan. At babatiin natin ang atin pong mga kaibigan dyan sa Maynila, sina Fritz, no? Ang kanya pong pamilya at ang iba po niya mga kasama na sila po ay in-encourage natin na makapagpakinig ng salita ng Diyos dito po sa atin pong gawain. Bagamat mayroon din po silang mga gawain sa kanilang pong tahanan at sa kanilang pong gawain sa kanilang simbahan. So, lahat po yun ay atin pong binabati. Sina Edgar sa bandang Antipolo. Atin po silang sinasama sa atin pong mga panalangin, sa atin pong gawain, upang sila po ay patuloy rin na ang Diyos ay magpaunawa ng kanyang mga salita sa bawat isa sa atin. Sa mga viewers, sa mga nakikinig, at sa mga nagsawa ng makinig, patuloy po natin silang pinapanalangin at pinasasalamatan sa pakikinig ng salita ng Diyos pong ito. Lahat po ng ating po nakasalamuha, lahat po ng ating mga nakausap, no? Ay atin po silang binabati sa umaga pong ito. Lagi po yan natin sila sinasama na nawa ay ang Panginoon, ang salita ng Diyos, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay patuloy po nilang makamtan at maunawaan ang mga bagay pong ito. Tuwing linggo po ay atin po silang binabati at kahapon nga ay kinausap ko yung iba, sabi ko babanggitin ko kayo. Kaya ano po yan, doon po sa lugar ng Patimbao, Santa Cruz, Laguna. Yan, no? Kausap natin sila kahapon at dati po kasi akong na-destino doon, no? At sina Pastor Diato ay hindi po natin nakita sapagkat maliit ang kalsada papunta sa kanila. Hindi kaya na pumasok yung ating sasakyan. Kaya hindi ko po siya napuntahan. Wala na po akong oras. Kaya dumiretso po ako sa Santa Cruz. So sana sa susunod na mga pagkakataon ay mabisita rin po natin sila. Kahit na bisita lang. At yun po ay dumadaan lang naman tayo pagka tayo nagawi sa mga lugar na yun. At atin pong patuloy na sinasama sa atin pong mga pagbati ang atin pong mga kasamahan sa Aklan, no? Sana ay makapakinig sila ng mga pag-aaral na ito. At sabi ko nga, hindi lang basta like, kundi pakinig. Kasi ang like lang yun. Ikiklik mo lang yun. Kailangan pakinggan natin ang salita ng Diyos para maunawaan po natin ito. No? So, ito ay atin pong ginawang ganito tuloy-tuloy kahit na ang pagsamba, ang pananambahan ay maibalik na po sa normal, yung kanila kahit na may distancing pa ngayong ginagawa sa mga gawain. Magpapatuloy po tayo na sasalita live in Facebook natin para marating po natin ang mga kaibigan at kakilala po natin sa malalayong lugar, no? Alam tayo, hindi tayo after na sila po ay kasama pa natin dito dahil malayo nga po sila.
at kung ano ang maging participation nila sa gawain pong ito, ang atin pong goal ngayon ay mapakinggan nila ang salita ng Diyos kahit na hindi po natin sila kasama sa gawain pong ito, kasi ang salita ng Diyos, yun po ang mahalaga, no? Mahalaga po yan kaysa magsama-sama pa. Kaya magsama-sama nga, hindi naman nakinig. Magsama-sama, hindi naman naunawaan. Sama-sama, hindi naman maintindihan. Wala rin, no? So, ang mahalaga, kahit na malayo, basta maunawaan natin ang salita ng Diyos, pakinggan natin ang salita ng Diyos, tama na yan sa Diyos, no? Yun ang maganda at mahalaga sa atin. Kaya hindi natin puputulin ang atin pong gawain pong ito na ganito, hanggat mayroon po tayong internet na magagamit, ay atin po ito laging himpapawid para marating po natin yung mga ayaw na po magpunta sa simbahan, ayaw na pumunta doon sa mga gawain, no? Hindi sila nakakarating dito sa atin, kaya ito ang tsansa po nila, no? Kung halimbawa, yung iba hindi makarating, marami silang ginagawa, busy sila, ito, marireview nila ito kahit sa kanilang tahanan, kahit hindi na araw ng linggo, no? Kung sila po ay talagang walang panahon sa araw ng linggo, at araw ng linggo ay marami kasing bakasyon pwede pumunta kung saan-saan, no? Mag-ingat lang kayo sa inyong pinupuntahan, baka mamaya ang kalaban nyo hindi nyo nakikita dyan. Kaya ito po ay malaking bagay para sa atin. Kaya pabor po ako dito sa ganito, no? Sa atin, hindi pa rin tayo nag-open para po sa atin pong gawain na pupuntahan ng marami, kasi nga medyo hindi pa tapos ang problema natin sa virus, no? Kaya medyo mahirap. Hindi kasi ang ating lugar ay hindi katulad ng iba na pagdating ng gawain, pagkatapos alis ng lahat. Hindi ito pagkatapos ng gawain, maiwan tayo dito. Kaya yung ang problema natin. So, mas mainam yung i-maintain muna natin yung distance ng bahay. Distansya ng mga tahanan, no po? So, mas pabor po yun sa iba na ayaw na halos punta sa mga gawain. Makinig na lang sila through social media, no, dito po. At atin po silang pinasalamatan at patuloy po natin silang ipanalangin na maunawaan po nila ang salita ng Diyos. Kahit na hindi natin sila kasama, kahit malayo sila sa atin, pakinggan na nila ang salita ng Diyos, dahil baka mamaya ay kailangan natin yan, mahalaga sa atin ito. So, salamat po sa mga nakikinig, at nakikita naman natin sila sa atin pong screen. Yung mga naka-like doon sa screen natin, yung atin pong mga viewers ay mas marami kaysa dito lang tayo sa loob. Dito sa loob, konti lang tayo. Pero kapag itong inopen natin, kung magtiyaga silang makinig, ang nakita ko doon ay 70 plus po sila. Wala naman tayong 70 plus dito sa atin, no? Kaya mas marami ang nararating ng atin pong gawain kapag ito po ay ganito ang ating gagawin. So, mas mabuti na yan, no? Kaya ipagpapatuloy natin ito kahit na ang pagsamba ay bigyan na ng pahintulot, tuloy pa rin po tayo sa recording na atin pong ginagawa, at ito po ay laging nasa Facebook po natin. Available po yun sa lahat. Public po ang atin pong pagsahimpapawid. So, kung wala silang pagkakataon na makasama natin, walang problema yan. Kailangan buksan mo lang ang iyong cellphone, makinig ka ng salita ng Diyos, at ang mahalaga dyan ay naunawaan mo ang iyong kaligtasan. Yun po ang mahalaga, no? So, sa mga hindi pa po pwede, tayo po ay hindi rin pwede. Wala pa po. Yung iba ay gustong-gusto na nila na kailangan na andun na sa simbahan. Kaya yung iba mayroon na kasi malalaki naman simbahan nila. Sa atin po ay hindi ko pa po binubuksan yan. Tayo lang po muna dito habang maaari sa ganitong pagkakataon. Po, yung mga malalayo ay hindi pa natin alam kasi may mga bawal pa, may mga virus pa, hindi pa pwede silang lumipat sa kabilang lugar, doon magstay sa kabilang lugar, ay hindi pa natin yun sigurado. Kailangan po natin na matiyak
ang atin pong katayuan para hindi po tayo magkaroon ng problema sa atin pong kalagayan. No? So, nagpapasalamat po tayo sa mga viewers po natin at viewers international, viewers local. Yan. Atin pong binabati yung atin pong mga pamunuan ng atin pong gawain. Ang pamunuan pong ito ay tinutukoy po natin yung naka-registered sa Securities and Exchange Commission. Ang mga tao po doon ay nakasulat ang kanilang mga pangalan, atin po sila. Kaya kayo, mga leader kayo dyan, no? Leader na atin po asahan na pangunahing nakikinig, hindi lang nagla-like, nakikinig. Sino po ito? Babasahin po natin yung mga nakasama po sa Securities and Exchange Commission na mga opisyalis ng atin pong gawain, United Baptist Evangelical Church of God Incorporated, sina Merla Buyok, ano bang apelido niyan? Kalimutan ko apelido. Okay? Okay, si Merla sa Aklan, si Virgie, nakikinig, at si Donna sa ibang bansa. Dapat makinig sila kasi alam nyo, ano sila? Corporate member sila ng simbahan pong ito. Pinagpaalam ko po yun sa kanila na kayo po ay gawin kong opisyalis ng gawain po natin. Tayo po yung nagkasal sa kanila at bilang tugon ay atin po silang binigyan ng pagkakataon. Dito po sila noon sa Maynila. Matagal na po ito. Kaya ang registration po ay hindi po yun nababago sa Securities and Exchange Commission. Nandoon po ang inyong mga pangalan. Kaya inaasahan kayong, una kayong susuporta sa gawain pong ito sapagkat kayo po ay isang legal na miyembro. Yan. Legal na miyembro po yan. Nakarehistro po yan sa Securities and Exchange Commission ang kanilang pangalan. Yun po ang ating mga pangalan na mga miyembro itong mga simbahan pong ito ay nakasubmit din po yan sa NSO, National Statistics Office, no? Nakasubmit po yan. Kahit na nasunog po yung kopya natin dito, nakasubmit po yung mga pangalan doon. Kasi hindi po tayo ma-register sa National Statistics Office kung ang mga pangalan po ay hindi natin ibigay sa kanila. Kaya lahat po mga pangalan ninyo nandoon. Yun ang ibig natin sabihin. Kaya halimbawa, umalis na yung tao, kailangan tanggalin ang pangalan niya doon. Magpapadala ulit tayo ng bagong pangalan. Yan, bagong pangalan ng membership ng simbahan. No, para kasi, mamaya, lumipat na pala yung mga taong ito, wala na pala sa iyo, so bago na yung listahan mo. So, ganun yun. No? Kaya, ang lahat ng mga simbahan, nag-update ng kanilang mga miyembro. At pinadadala yon sa National Statistics Office. Hindi po alam ng mga marami. Kaya ang ginagawa naman ng mga marami, wala po silang pakialam. Hala, sige, lakad sila doon, lakad sila dyan. No, kung saan-saan lang sila papasok ng simbahan, hindi nila alam na may mga legal papers ang mga yan. At yung mga pangalan ng mga taong pumapasok doon ay nakalista doon sa National Statistics Office. Kaya lahat ng mga pangalan nyo, maliban sa dalawang yan, hindi pa yan nakasama doon. No? Lahat ng inyong mga pangalan ay nandoon, nakasubmit. Nag-submit tayo doon ng 200 na pangalan. Kaya pati po yung mga kamag-anak natin doon sa ibang bansa, sa bayan, sa ibang lugar, kasama po doon. No? Kaya yung mga taga-Aklan, tama lang na humiwalay kayo doon sa kabila dahil kasama na kayo dito. Sila ay legal na miyembro ng gawain dito. Matagal na panahon. 2000 pa, nung mag-register tayo nito, kasama ang kanilang mga pangalan doon. No? Kaya, yun ang dapat maunawaan ng mga tao. Kasi nakasama tayo sa legal na proseso. No? Okay, so hindi tayo basta yung kukuha dito, kukuha doon, ay kailangan po yung kanilang pangalan na tunay na miyembro ng simbahan. So, yun. Kasi binibilang tayo. Binibilang tayo niyan. Kaya naisasubmit yun natin doon. So, ganun din po sa ibang mga simbahan.
Ang ibang mga simbahan po ay hinihingian po yan ng mga miyembro at sinasubmit po nila sa ahensya ng gobyerno para magiging lehitimo sila na kabilang sa ganoong gawain. Kaya yung mga palipat-lipat ng mga simbahan, mag-ingat kayo dyan. Hindi nyo alam ang inyong mga ginagawa. Kaya doon po sa amin pong mga samahan dito, sabi nga ng isang tagapangasiwa ng simbahan doon, yun pong mga papasok sa atin na miyembro, na yun pa rin, miyembro din ng kabilang simbahan. Ay sasabihin natin sa kanila, ibalik natin sila sa kanilang mga simbahan. No? Bakit sila nandito? Hindi naman sila taga rito. Ibalik natin sila doon. Kasi yun po yung ethics ng simbahan. Kaya yung mga miyembro ng simbahan, nagpalipat-lipat ng simbahan, nakakahiya yun. Bakit? Sinisira mo yung sarili mong simbahan. No? Kaya sinasabi ko, sinisinop ko ang ating membership ng simbahang ito para hindi tayo nakakahiya sa kanila. Na, bakit nandito ito? Alam mo, maraming simbahan na nagkaganon. Nung lumipat sila, nagkaproblema lang sila doon sa loob. Kanino bang membro yan? O, yan. Tinutukoy na kung sino, kanino, saan ba galing yan? Naggawa lang dito ng problema yan sa atin. Tapos, kaya, may mga ganyan, matagal ng problema yan. Kaya nagkakaproblema sa loob ng simbahan. Yun po ay atin pong pinapaunawa sa atin pong mga legal na mga nakasulat ang kanilang pangalan sa Securities and Exchange Commission, sa National Statistics Office. 200 po yan nakatao na atin pong isinama doon. Ngayon, nasunog po yung kopya natin, pero nandoon pa rin mga pangalan po nila. Eh, sinabi ko, lumipat na kayo. Wala naman kayong pangalan dyan sa simbahan ninyo. Bakit? Hindi naman sila talagang naisama sa listahan ng kanilang membership doon sa simbahan. Kaya pinalipat ko po yung buong pamilya namin. Umiwalay na kayo dyan. Nagkaroon kami ng bagong simbahan. Eh, gusto ko, ayusin din nila yan. No? Gawin nilang lehitimo. Lehitimo ang kanila pong mga gawain dyan. Hindi tayo yung gawain na na basta lang tayo nagtayo ng ganito, wala nang alam. Ito po, ang atin pong gawain ay may mga certification po yan galing po sa munisipyo. Kaya, may legal aspect po ang atin pong gawain. No? Sumusunod po tayo sa sistema ng ating pamahalaan. Kaya, atin pong pinapaunawa yan sa mga iba pang mga maaring nakikinig na kayo po, kung saan po kayo nabautismuhan, ay nandoon ang inyong legal membership. Lalong-lalo na kung nakasama na kayo doon sa pag-submit ng kanilang information sa National Statistics Office. Ito po sa atin, nakasubmit po yan. Matagal na. At nabawasan na ngayon yung iba na yon kasi wala na siguro yung iba. So, ganun po yon. Kaya may ina-update po dito. Nag-update po. At yun po ay sa larangan ng ating mga kasimbahanan. No? Kasimbahanan. Eh, talagang yung nangyari ngayon sa mga gawain kasi kung minsan ay nagpalipat-lipat. Palibasa, pareho ang inaawit, parehong pastor ang tawag, parehong simbahan na born again, parehong ganito. Eh, ang mga tao ay kung saan-saan na lang abutin ng kanilang gustong puntahan, eh doon na lang sila. Alam mo, kailangan maisaayos po yan. Yun po yung ethics ng simbahan. Ano po? At isa yun sa mga narinig ko na sabi nga nila dito sa Santa Maria ay ibalik natin yung mga miyembro na hindi dito. Balik natin sa kanilang mga simbahan. No? Yun po yun. So, sabi ko, maganda naman. Kasi nga, naintindihan nila kung ano ang katayuan ng isang simbahan sa mga miyembro. So, maliban lang na mayroon silang pag-uusap patungkol po doon, ay siguro kung tatanggapin sila ng simbahan na kanilang pupuntahan. Hindi po tayo, kasi pinag-aralan na po natin yan sa seminaryo, hindi po tayo dapat yung pupunta lang na wala tayong clearance.
Ibig sabihin, walang pagpapaalam. Kasi may mga obligasyon ang mga yan, no? Alam niyo, minsan ay bigla mo na lang iimbitahin. Iimbita mo, mayroon palang obligasyon yan sa kabila. No, apektado po yan, no? So, ganon po 'yon. Okay. Atin pong binabati yung atin pong mga kaibigan na mga manggagawa at naway maunawaan po natin ng higit ang mga salitang ito na atin pong pinag-aaralan palagi. So, mga pagbati po sa umagang ito ay atin pong pinasalamatan sila dahil po sa kanila pong mga gawain at pakikisa sa atin. Tayo po ay tumayong lahat at manalangin tayo sa umaga pong ito. Salamat dakilang Diyos muli sa mga araw na ito, Panginoon, na inyo pong ipinagkatiwala sa amin. Salamat, O Diyos, ang iyong mga salita o amin pa pong naririnig sa mga oras pong ito. Salamat, Panginoon, sa mga awitin na amin pong naawit bilang pagsamba sa iyong dakilang mga gawa. Bilang Diyos na siyang gumawa sa mga bagay na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ay patuloy na nag-iingat sa amin. Amin po, Diyos, sinasama sa panalangin ang amin pong mga kasamahan na wala po sa mga oras na ito. Nawa sila, Panginoon, na may pagkakataon upang pakinggan ang iyong mga salita sa kanilang tahanan, saan man sila naroon, sa mga oras na ito, Panginoon, hindi hadlang upang ang mga salita ay hindi nila marinig. Salamat, O Diyos, sa amin pong mga nakilala mula sa ibang bansa, sa United States, ang mga kamag-anak po namin doon, Panginoon, naway nakinig po sila ng iyong mga salitang ito. At doon po ang aming mga kaibigan at nakilala sa gitnang silangan, Panginoon. Maging sa ibang lugar, sa Europe, ang amin pong mga kaibigan doon, Panginoon, ay inyo pong abutin ng mga salitang ito na kanilang maririnig sa pamagitan ng internet. Nagpapasalamat po kami sa kanila at patuloy po nang sinasama sa aming panalangin sa umaga po ito. Diyos, sa aming pasasalamat sa iyo, ang mga kaibigan po namin na sa Singapore. Hindi po sila, Panginoon, na bigyan ng patuloy na pag-unawa sa iyong mga salita upang ang iyong kabutihan, Panginoon, na ginawa ay patuloy po nila, Panginoon, kilalanin ito sa kanilang buhay. Ang aming pong mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid, dito po sa Maynila, Panginoon, sina Rich Delietes at ang kanyang mga kasamahan, ang mga taga-ELC ay patuloy po namin sinama sa panalangin pong ito na sila po ay patuloy na naroon sa iyong mga salita na patuloy na umuunawa, O Diyos. Ang amin pong mga kasamahan sa Cavite ay sinasama po namin sila sa panalangin, sina Brother Joey, at sina Sam, sina Benji, at saka mga manggagawa namin doon, si Brother Mike, at saka si
ng iyong pangunawa sa mga salitang ito. Brother Jess or si Pastor Jess, Panginoon, ay patuloy niyo po silang bigyan ng malalim pang mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat o Diyos sa kanila pong pakikinig. Ang amin pong mga kaibigan sa Davao, amin pong dinadalangin po sila, Panginoon. Pinasalamatan po namin sina Pastor Balbos at yung pong mga kasama po namin, Panginoon, sa Aklan. Ayon po silang sinasama sa pasalamat at panalangin sa lugar pong ito. Ang amin pong pamilya doon, nawa o Diyos, ay maunawaan po nila ng lubos ang mga salitang ito na amin pong pinag-aaralan. Lahat, Panginoon, dito sa Bulacan ay amin pong sinasama sa amin pong mga panalangin na ayon sa kanilang pangangailangan o Diyos, hindi po silang abutin, maging ang mga baptized member ng iglesia po ito at amin po silang isinasama sa panalangin po ng Diyos. Sina Sister Mila, ang kanyang pamilya, sina Ami at ang kanyang mga pamilya kasama sa kanilang tahanan. Nawa, Panginoon, ay malayo man po sila sa amin, ang iyong mga salita ay hindi ito hadlang upang hindi nila mapakinggan. Kaya buksan niyo po ang kanilang mga pakinig sa mga oras na ito upang sila, Panginoon, ay makinig ng iyong mga salita. Salamat o Diyos sa amin pong mga gawain na ikaw po ay patuloy na kasama namin. Ang iyong pag-iingat o Diyos ang aming hinihiling sa umaga pong ito na patuloy ninyong igawad sa iyong mga anak. Sa dakong ito, Panginoon, marami po kaming mga pagpapasalamat sa iyo na mga hindi po namin napabanggit, Panginoon, na kanilang pangalan. Amin pong pinasalamatan o Diyos ang mga gawain na inyong pong itinalaga sa amin. Kaya sa umagang ito, kayo, Panginoon, ang aming itinataas sa iyong gawain sa lugar po ito, Panginoon. At salamat po sa mga kasamahan po namin doon sa Laguna na nakausap kahapon. Amin po silang isinasama sa pasalamat pong ito at panalangin. Ang mga tao na amin po nakausap sa pangunguna po ng isang nagawa doon, si Pastor na taga Cavite at saka sa Laguna naka-assign. Inyo po sila, Panginoon, na patuloy na bigyan ng iyong mga salita upang maunawaan po nila ang iyong pagligtas sa kanila, O Diyos. Sa umagang ito, amin pong isasalamatan ang lahat. Ang kabutihan po ninyong ginawa, Panginoon, sa bawat isa. Kaya patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming ingatan, at ang biyaya at pagpapala ay sumagana sa mga ligtas, sa mga dakong ito, Panginoon, sa lugar na ito, ay inyo po kaming patuloy na pagpalangin sa aming mga pangangailangan, at ikaw po, Panginoon, ang samang-ingat sa amin, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Tayo po'y makaupo na sa atin pong pagpapatuloy sa umaga pang ito. Muli po tayong umawit. Aawit po tayo po sa awitin po natin ito bago po tayo mag-umpisa sa ating pong pagkinig ng salita ng Diyos. Awitin po ito nating leaning on the everlasting arms.
Tayo ngayon ay magpapatuloy na sa pakikinig ng salita ng Diyos. At atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan dito po sa aklat ng Pahayag. Revelations chapter 1 verses 16 to 20. Tignan po natin ito. Okay. Tayo po ay muling tumayo. Atin pong basahin o pakinggan ang salita ng Diyos dito po sa aklat ng Pahayag. Revelation chapter 1 verse 16 to 20. Sa wikang Tagalog po ay atin pong basahin. Pakinggan po natin ang mga salita po ito. At sa kaniyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim, at ang kaniyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Isulat mo nga ang mga bagay na ito, o ng mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa darating, at ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ang 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 kandelero ay ang 7 iglesia." Manalangin tayo. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa iyong mga salita na amin pong napakinggan. Inyo po itong ipaunawa sa amin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay mga kaupunan. Revelation chapter 1 verse 16 to 20. Sa Tagalog po ay sinasabi niya po ito rito. Ito po ang sabi niya, "At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, no? At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim, at ang kanyang mukha ay gaya ng araw sa nasumisikat ng matindi." Ito po ang nakita ni Juan doon po sa kaharian ng Diyos, doon po sa langit. Anong nakita niya? Doon sa langit ay mayroon po siyang nakita, sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. Nung atin pong sinabi kung ano ang 7 bituin, kanina po ay binasa po natin dito sa kabila o sa baba. Ang 7 bituin, sabi niya rito, ay ang 7 iglesia. Ang 7 iglesia na binabanggit ay binanggit natin doon sa unahan ng ating mga talatang pag-aaral, no? Yun po ang ibig sabihin ng 7 bituin. Kaya mayroon po tayong 7 bituin sa ating flag. Ang 7 bituin ay nagsisimbolo ng 7 iglesia, no? O 7 anghel. Ang 7 bituin
ay nagsisimbolo ng pitong ang mga anghel sa pitong iglesia. No? Yun ang pitong bituin. Sila yung mga anghel sa pitong iglesia. May pitong iglesia tayong binabanggit kanina, nung nakaraan. Ang mga pitong iglesyang ito ay may mga nakatalaga sa kanila. Sinasabi po rito na ito ay pitong bituin. Kaya doon sa langit, ang pitong bituin na nakita ni Juan, yun yung pitong anghel sa pitong iglesia na sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa bandang dulo. Kung ating babasahin, ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia. So, doon po sa ating flag nga kanina, binanggit ko, mayroon po tayo doon pitong bituin. At ano daw po ang pitong bituin? Yun po ang pitong anghel sa pitong iglesia na binabanggit dito sa Aklat ng Pahayag. No? Binasa po natin yan nung nakaraang linggo. Pitong bituin ay ang pitong anghel ng pitong iglesia. Sa atin pong flag ng iglesyang ito, ay mayroon po tayong pitong bituin. Ibig sabihin, may pitong anghel tayo. Diba? Okay. Sabi ng banal na kasulatan, nakita ni Juan ito doon sa langit. At ang pitong kandelero ay ang pitong iglesia. Mamaya natin tatalakayin yan. Pabalikan natin yung 17. Yan. Okay. Sabi ng 16 at saka 17, no? Mamaya, no? Sabi ng 16 dito, talatang 16, at ang kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin. Yung kanang kamay ng ating Panginoon sa langit ay mayroon siyang pitong bituin. Ano ang pitong bituin? Kanina, pitong anghel ng iglesia. Kaya hawak ng Panginoon ang pitong anghel ng iglesia dito sa lupa. Magbantay sila sa simbahang ito. At ang kaniyang kanang kamay ay may pitong bituin. At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. No? Ito ang salita ng Diyos. Ito ang salita ni Kristo na sa kanya mismo lumalabas sa kanyang bibig ay isang tabak matalas. Lumalabas ang isang matalas na tabak na 2 ang talim. 2 ang talim. Ibig sabihin, kabilaan, no? Double edge dito. Kung tabak ito, ito may talim dito, may talim din dito. Kaliwa kanan yung talim, no? Meron akong ganyang talim nung araw na galing pa po sa amin na nasunog. Tanso po 'yun. Tanso, hindi ko alam kung nasaan eh. Okay? So, 2 talim. Ito ang salita ng Diyos. 2 talim na sinasabi ng banal na kasulatang ito. At ang kaniyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ang tindi. No? Ibig sabihin, nakakasilaw ang kaniyang mukha. Nakakasilaw ang mukha ng ating Panginoon. Kaya, sa araw, pag tumingin ka sa araw, masisira ang iyong mata. Maaring mabulag ka. Pag tumingin ka sa araw, kaya kapag may eclipse, ang sinasabi sa atin ay gumamit pa tayo ng instrumento na hindi ka agad nakadirekta doon sa araw kasi makakasira ng mata. Ay ito, ang ating Panginoon, ang mukha niya ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Ibig sabihin talagang maliwanag ang kanyang mukha. Nakakasilaw ang kanyang mukhang ito. Kaya hindi kayang tingnan ang ating Panginoon ng hindi anak ng Diyos. Hindi kayang tumingin ang hindi anak ng Diyos sa ating Panginoon. Bakit?
masisira ang kanyang paningin. Anak ng Diyos lang ang pwedeng tumingin kay Kristo. Kaya si Juan, nakita niya. Kasi si Juan ay anak ng Diyos. Si Juan, nakita niya ang mukha na siyang katulad ng araw na sumisikat ng matindi. Nakita niya. Bakit niya nakita? Sapagkat siya ay isang anak ng Diyos. Kapag hindi ka anak ng Diyos, hindi mo kayang tingnan. Kaya nga, bakit sumusubasog yung tao kapag sila ay humarap sa Diyos? No? Nakadapa. Kasi hindi nila matingnan dahil sila ay may kasalanan. No? Kapag may kasalanan ng tao, hindi makatingin. Doon siya sa ilalim nakatingin. No? Kaya, ang tao ay ganun. Tingnan mo yung mga nananalangin yung iba, nakasubasog ng ganyan. Dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, kung ang anak ng tao ay maging anak ng Diyos, mawala siya ng kasalanan, pwede na siyang tumingin. Pwede siyang tumingin. Pag ang tao ay makasalanan, hindi siya pwedeng tumingin. Masisira ang kanyang paningin. Kaya, yun ang ibig sabihin, bakit nakaganon sila? Nakayuko. Hindi makatingin. Ano ang ibig sabihin? Nahihiya sila sa Diyos sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, nakayuko. Yun ang orihinal na pananalangin na nakasubsob pa ang kanilang mukha sa lupa. Hindi nila kayang tingnan ng Diyos. Humingi sila ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ngayon, nung si Kristo ay namatay sa krus, tinubos niya ang mga taong ito at ginawa niyang anak ng Diyos, pwede na silang tumingin. Kaya si Juan, nakita niya. No, diba? Nakatingin si Juan. Ang kanyang muka ay katulad ng isang araw na matindi ang kanyang pagsikat. Yun ang anak ng Diyos. Kaya sabi ko, pagtawag ng Panginoon, anak ng Diyos lang ang makakarinig. Anak ng Diyos lang rin ang makakakita sa Kanya. Hindi siya kayang tingnan. Tingnan mo si Pablo. Nung si Pablo ay tumingin dahil inuusig niya ang ating Panginoon, pagtingin niya, nasilaw siya. Nawala ang kanyang paningin. So, ibinalik naman yun ang paningin niya nung may nanalangin na sa kanya. Kaya, ibig sabihin, ang kanyang paningin ay maibabalik lang kapag siya ay anak ng Diyos. At nang siya ay aking makita, ay nasubasog akong waring patay. Ito yun, ang ibig sabihin. Sa kanyang paanan. Kaya nga, ang mga tao na talagang may kasalanan, dapa. Ngunit ano sabi niya? At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Yan. So kaya sila nakadapa kasi natatakot. Hindi sila makatingin sa ating Panginoon. Ako'y ang una at ang huli. So, ang Panginoon, ang una at ang huli. Ibig sabihin, sa Kanya ang pasimula ng lahat ng mga bagay na ito. Ang Panginoong Kristo ang pasimula ng lahat ng mga bagay at siya rin ang wakas ng lahat ng mga bagay. Kaya, kung tayo ay nilikha sa pamagitan ni Kristo, tayo ay haharap sa huling sandali kay Kristo. Haharap ka ba bilang anak ng Diyos o haharap ka bilang hahatulan ng Diyos? Dalawang bagay lang yun. Saan tayo haharap? Bilang anak ng Diyos o bilang hinahatulan ng Diyos? Kailangan humarap tayo bilang anak ng Diyos para pwede kang tumingin kay Kristo. Pag hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pwedeng tumingin. No? Kaya sinabi ni Kristo sa anak ng Diyos, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Sabi niya kay Juan, siya ay anak ng Diyos. Sino siya? At ang nabubuhay
at ako'y namatay. Namatay si Kristo. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ang Hades ay napapalooban ng Abraham's bosom at saka impyerno. Ang Hades ay nasa ilalim ng mundo. Doon si Kristo nagtungo ang kanyang espiritu sa Hades. At pumunta siya sa Abraham's bosom at saka sa impyerno. Kaya ang Hades ay binubuo ng Abraham's bosom at sa impyerno sa ilalim ng mundo, sa ilalim ng lupa. Kaya, ano ang sabi ng ating Panginoon dito? At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ang Hades, doon mapupunta yung mga namatay, maging mabuti o masama, maging ligtas o hindi ligtas. Kaya, si Kristo lang ang siyang makakapagbukas ng Hades dahil nasa kanya ang susi. At siya rin ang makakapagbukas ng kamatayan sapagkat nandun din sa kanya ang susi. Kaya, yung mga taong naroon sa impyerno, pag hindi sila kinuha doon ng ating Panginoon, hindi sila makaalis. Hindi sila makaalis. At doon din sa Hades, sa kabilang bahagi, ang Abraham's bosom, kukunin ni Kristo yung mga anak ng Diyos roon pagdating ng rapture. At ang kanyang katawan ay babaguhin. Babaguhin ang kanyang katawan. Bubuhayin at babaguhin. Kaya, bago na ang katawan. Pwede ka nang tumingin sa Diyos. Di ba? Pwede kang tumingin sa Diyos kasi bago katawan mo. Katawang panlangit. Ito yon. Sabi niya, isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay na ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Yon. Kaya nakasulat ang mga mangyayari sa darating, sa mga nangyayari ngayon, nakasulat na sa banal na kasulatan. Ipinakita na ni Kristo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga pinagkakatiwalaan sa mundong ito, at ito ang kanyang salita. Sabi niya, isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Kaya kasama ang ating kalagayan ngayon, nakasulat na rin sa Biblia. Sa ibang uri lang na pagkasulat, kaya hindi maunawaan ng marami, no? Kaya ito lahat ay alam na ng Diyos. Hindi pa tayo isinilang, alam na ng Diyos ang mangyayari sa ngayong panahon. Ano ang nangyari sa ngayong panahon? Nagkaroon ng COVID-19 na siyang naapektuhan ang buong mundo. At ngayon ay unti-unti nating sinisikap na makalagpas sa ganong panahon. Ito na ba ang huling panahon na sinasabi ng ating Panginoon? Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari sa darating. Mayroon pang mga darating. Nakasulat sa banal na kasulatan na mga darating ang mga bagay na ito. Ang hiwaga ng 7 bituin. Yan. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay. So, ang 7 bituin ay nakita ni Juan sa kanang kamay ng ating Panginoon. At ang 7 kandilerong ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. At ang 7 kandelero
ay ang 7 iglesia. So, ang sindihan ng kandila doon ay 7 iglesia. Kaya pag sinindihan mo ang kandilang yan, ibig sabihin, mag-uumpisa ang ministeryo sa iglesia. Yun ang ibig sabihin ng pagsindi ng kandila. Wala tayong kandila dito. Nasindihan na yung kandila natin, tagal na. Di ba? Kaya, kapag nagsindi ka ng kandila sa isang simbahan, ano yan? Hudyat ng pag-umpisa ng gawain. Titiyakin lang natin na gawain ng Diyos yan. Kaya, pag nagsindi ka at hindi gawain ng Diyos yan, iba ang gawain niya, damay ka. Bakit? Ikaw ang pasimuno. Ha? Hindi yan magsimula kung wala yan. So, yun ang umpisa. Pag sinindihan, kaya sa mga simbahan, sabi ko nga nung nakaraan, may kandilero. May lagayan ng kandila. At sinisindihan yun. Hudyat ng pag-umpisa ng gawain sa loob. Biro mo, ikaw ang hudyat. Hindi mag-umpisa yan kapag hindi mo ginawa. Mahalaga yon. Kaya, pag ikaw ay naroon sa parlaruan, ano ang nandoon sa parlaruan? Mayroon malaki silang, sinisindihan. May torch, di ba? Tapos sisindihan. Sisindihan ngayon yan. Mag-uumpisa na ang paligsahan. Ibig sabihin, sa simbahan man, pag ikaw ay magsindi ng kandila, ang ibig sabihin, ang ministeryo sa simbahan ito ay mag-uumpisa. Kaya, dapat para kay Kristo yan. Para sa Diyos yan. Dahil kung hindi yan para sa Diyos, madadamay ka dyan. No? Nag-umpisa yan ng dahil sa iyo. Kaya, kung anong mga kamalian ang mayroon dito, ang lahat ng yan nag-umpisa dahil sinimulan mo. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya mayroon pong kandila sa loob ng simbahan. Akala natin, ang pagsindi ng kandila ay ganun-ganun lang. Hindi ba? Pero, mahalaga ang simbahan ito. Ang kandilang ito sa loob ng simbahan. Ano ito? Hudyat ng pagsimula ng gawain sa simbahang ito. Kaya sabi ko, tiyakin na ang gawain ito ayon sa gawain ng Diyos. Dahil kapag hindi yan ayon sa gawain ng Diyos, ikaw ang naggawa ng hudyat para mag-umpisa ang gawain na hindi para sa Diyos. Malaki ang pananagutan natin. Ganun ang simbahan. Ganun ang kandila sa loob ng simbahan. Kaya gumagamit tayo ng kandila. Hudyat ng pag-uumpisa. Ganun siya kahalaga. Ito minsan ay parang wala lang sa atin, no? Pero kapag binasa mo ang banal na kasulatan, mahalaga ang mga bagay na ito. Kaya nga, kita natin kapag mayroong SEA Games, ano pa yung mga ibang palaro dyan na pag-umpisa niyan, sisindihan nila yan. Bubukas ngayon ang isang apoy. Di ba? Ibig sabihin, bukas na ang palaruan. Bukas na ang paligsahan. Ganon din sa simbahan. Kaya may mga lagayan ng ginto o ng kandila sa loob ng simbahan. At ang isa doon sa gitna ay parang larawan ng ating Panginoon. Ayan, ganon siya katindi, ano? Sa ipang-7 ay larawan ng ating Panginoon, ng tao. Andoon siya sa gitna. May mga lagayan ng kandila. Kaya 7 anghel at 7 kandilero. Ang anghel ay siyang bituin na nandoon. Ano ba ang bituin? Ang bituin ay mayroong ningning. Di ba? Mayroong liwanag. Mayroong liwanag. So, itong bituin na to, sabi niya, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. So, ang 7 anghel ng iglesyang ito, ang siyang nagbibigay ng unting liwanag doon. Di ba? May liwanag siya. May anghel ang iglesia. Doon sa sinasabi sa banal na kasulatan. Kasama tayo doon sa iglesyang ito. Kahit na nandito tayo sa Pilipinas.
Nasama tayo sa binanggit na 7 iglesia ng ating Panginoon. Dahil kung hindi tayo maliligtas. Sapagkat ang 7 iglesyang yun, nandoon ang 7, ang mga ligtas, ang mga binayaran ng banal na dugo ng ating Panginoon. Ganon kahalaga ang 7 iglesia, 7 bituin at 7 kandilerong ginto. Sila ang 7 iglesia na mahalaga. Kaya mag-uumpisa yan at dapat ang nagbibigay hudyat ay ang pinagkakatiwalaan ng Diyos para dyan. Pinagkakatiwalaan ng Diyos para dito. Yun ang ibig niyang sabihin sa mga talatang ito. Kaya ito ay ipinakita ng Diyos kay Juan. No? Ipinakita niya. At ang kahalagahan o ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na ipinakita dito sa talatang ito. Siya ang may hawak ng mga susi. Yan, no? Binabanggit niya rin ang susing ito doon sa mga iglesia na sinasabi niya doon sa Mateo. Kay Pedro, na sinasabi nilang ang mga susi ay ibigay sa kanya. Iglesia ang kanyang tinutukoy. Nandoon ang susi sa iglesia ng ating Panginoon. Ibinigay doon. Ano ang ibig sabihin? Na kapag sa iglesia ay kasama siya, makakasama siya sa paghahari ng Diyos. Nandun siya sa loob ng iglesia eh. Ibig sabihin, lahat ng anak ng Diyos sa iglesyang ito ay makakasama sa paghahari ng Diyos. Kaya nga, dapat ang isang tao na naniniwala sa salita ng Diyos, miyembro ng isang iglesia. Eh sabi ko nga, mahirap, hindi natin sila inaano, no? Pero mahirap yung pumunta ka sa kabila, pumunta ka rin doon, pumunta ka rin dyan, hindi mo alam kung saan ka. Taga saan ka ba talaga? Hindi nila naintindihan ang kanilang pagiging anak ng Diyos. Kaya, anong ginawa? Sabi nila, nung nag-aaral pa kami sa seminaryo, para silang mga tipaklong. Talon sila ng talon. Hala, sige. Huwag natin gawin yun. Tayo man nakaunawa ng salita ng Diyos, hindi ganun. Kasi ito ang sinasabi niya ng ating Panginoon. Mahalaga ito sa 7 iglesia. Hindi lahat ng iglesia, sinasabi ng ating Panginoon. 7 lang ang binabanggit niya. No? At naroon, kaya nga kailangan kasama ka doon sa 7. May mga sarili silang tao sa 7 ito. Yun ang ibig niyang sabihin. Kaya mayroon siyang 7 kandila sa loob. Kaya mahalaga yung mga nagmiministeryo sa loob ng iglesia. Sino-sino yung mga nagmiministeryo ito sa loob ng iglesia? Sa lumang tipan o sa mga ordinansa ng mga simbahan, eh sila yung mga miyembro doon. Nag-umpisa sila. Pumapasok sila sa parang kasal, no? Pumapasok sila sa gitna. At doon sila nag-uumpisa ng ministeryo. Alam nyo, naalala ko, nung kami ay may simbahan pa doon sa probinsya, ang pag-umpisa niyan ay nagkakaroon ng parang pagpasok sa entrance doon sa loob ng simbahan. Mag-uumpisa na yung gawain. Yan, mag-uumpisa na yung gawain. Kaya papasok na yung mga andun yung mga leaders ng simbahan. Papasok yun sila, pati yung manggagawa doon, papasok sila hanggang doon sa altar. Nakita tayo ng kasal, may ganon, pero ginagawa yun sa panambahan. Sa mga una pang mga simbahan, pumapasok sila ng ganon. Yan, papasok sila dyan, tapos aakyat sila doon. Pag umpisa, ngayon, ang naobserbahan ko, nung nandoon ako, maliit pa ako noon, hindi na sila doon sa umpisa galing, dito sa likod, yung iba sa likod eh. Dito na sila sa harap, dito na banda sila, malapit na ng kanilang nilalakaran, paakyat.
Pero yung dati talaga, nakikita ko, nandoon talaga sila sa may pinto. Doon nag-umpisa. May tinatawag pong prelude ang simbahan. Prelude. Ang prelude na ito ay isang tugtog. Dito sa atin, pag nagtugtog tayo, yun ang prelude. Tumatayo tayo. Nakatayo tayo, ganon. Doon, ganon din. May prelude. Pag prelude, papasok yung mga magmi-minister sa loob ng simbahan. Yan. No? Sa kasal lang kayo nakakita niyan eh. Pero sa simbahan, ganun talaga ang ginagawa. So, papasok sila ng ganon. Pagkatapos, upo. Papasok na sila doon sa kanilang mga pwesto. Habang hindi pa tapos, nakatayo sila, saka sila uupo. Lahat nakatayo. Sa gawain ng simbahan. Mga dating mga simbahan nating nakita noon. So, ganun ang ginagawa. Kasi, nakakopya pa yung sa lumang tipan. Ayan. Nasa lumang tipan. Nakakapi sila. Mayroong mga ganun. May order of worship na sinasabi. No? Order of worship. Kaya pinag-aaralan yung programming sa loob ng simbahan. Paano gumawa ng programa sa loob ng simbahan para pag nagkaroon ng gawain, may program na sinusunod. No? Ganun siya. Kaya ang gawain ay isang formal na gawain na sinasabi sa banal na kasulatan. Ito yung mga iglesia ng ating Panginoon. Ganun yung kanilang sistema doon sa loob. At ipinapaliwanag ito ng banal na kasulatan. Nakita niya ito doon sa langit. No? Doon sa langit. Kaya mayroon doon sa langit. Sa harapan ng Diyos ay makikita mo ito. So, kung nandoon yung 7 kandilerong ginto, 7 bituin ng 7 iglesia o 7 anghel, 7 iglesia, 7 kandilerong ginto ng 7 iglesia. So, kaya 7. No? Sa paglikha rin ng ating Panginoon, gumamit din siya ng 7. Sa ika-7, sa ika-7 kandilero, ay nandoon yung hugis ng ating Panginoon. Yung 6, yung kandila na nakalagay. At sa 7 ito, ang Panginoon ay nagpahinga sa 7 araw ng kanyang paglikha. Yung 6, nandoon siya gumawa. Kaya, gumamit ang Panginoon ng 7 salita. 7 rin ang kanyang wika sa cross. Yan, diba? Magkakarugtong. Ito ang pag-araw sa kanyang paglikha, ang sa kanyang pagpapahinga. Ito rin ang kanyang wika doon sa cross. Pagliligtas, ipinaliwanag niya ito. Kaligtasan ng tao. Ito rin ang binabanggit niya na iglesia. Siya ang puno doon sa iglesyang ito. 7 rin ang ginamit niyang espiritu. Kaya, sinabi nila na ang 7 ay isang perpektong numero. Ito ang numero ng Diyos. Kaya 7. No? Kaya, mahalaga ang ginawa ng ating Panginoon at ipinakita niya kay Juan ang mga kahalagahang ito na makikita rin natin sa gawain ng ating Panginoon. Ano ang makikita natin sa gawain ng ating Panginoon? Ang kanyang mga salita. Makikita natin, maririnig natin ang kanyang mga salita sa kanyang 7 iglesia. Yun ang kanyang pinagkatiwalaan. Ang 7 iglesyang ito ay marami na siyang kasama. Buong mundo na ang 7 iglesia. No? So, si Kristo nasa gitna sa mga iglesyang ito. Kaya, dapat miyembro tayo ng 7 iglesia na sinasabi sa banal na kasulatan. Kasi yun ang i-rapture ng ating Panginoon. The rapture of the church. The rapture of the saints. Yan. No?
miyembro tayo ng 7 iglesia. Kaya, ang mga miyembro ng UBEC ay hindi tipaklong, hindi patalon-talon, no? Kailangan alam natin ang sistema ng iglesia ng ating Panginoon. Kilalanin natin ang ating sarili. Alamin natin kung nasaan tayo. Pangatawanan natin ang ating kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi tayo katulad ng iba. Katulad ng hindi alam ang ginagawa. Maraming ganon sa ating paligid. Kaya, wag natin silang gayahin. No? Wag natin silang gayahin na parang pinaglaruan nila ang iglesia ng ating Panginoon. Kung saan-saan lang sila. Ala, sige. Kung saan nila na gusto. Pag gusto na lang, pag gusto-gusto. Sa mga nanonood at nakikinig, ayusin natin ang ating mga katayuan sa loob ng iglesia. Kasi mayroon kayong pinanggagalingang simbahan ng ating Panginoon. No? Hindi natin pwedeng biruin ang mga gawain ng simbahan ng Diyos. May mga sistema sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. At aayusin natin yan ayon sa kaayusan ng salita ng Diyos. Kaya nga, mayroong pag-aaral kung papaano ang dapat gawin sa mga iglesia ng ating Panginoon. Binanggit niya ang 7. Kailangan kasama tayo dyan sa 7 yan. Kasi ang 7, ang miyembro niyan, mga anak ng Diyos. Yun ang irarapture. Kaya pag sabi ng Diyos, mga anak ng Diyos, bumangon kayo. Yun. No? Kasama tayo. Okay? Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa iyong mga salita na inyo pong pinagkaloob sa amin sa pangalan ng anak na si Jesus. Tayo po ngayon ay dumako sa atin pong tithes and thanksgiving. Tayo po ay tumayo upang manalangin tayo sa umagang ito. Salamat dakilang Diyos sa inyong mga salita na amin napakinggan. Salamat Panginoon sa mga biyaya at pagpapalang material na inyo pong pinagkatiwala sa amin. At muli, Panginoon, binabalik po namin ito sa iyo na mayroong pagpapasalamat sa mga oras na ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po ay tumayong lahat at atin pong awitin ang huling awit po natin. May pamagat pong How Great Thou Art.
O Lord my God. When I in awesome wonder consider all thy works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God, His Son unsparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation to take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa inyo pong mga salita na amin pong napakinggan. Nawa, O Diyos, ito ay amin pong natutunan
patungkol sa gawain po ninyo sa 7 iglesia na binabanggit sa banal na kasulatan ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin bilang kayo, Panginoon, ang puno ng iglesia. Kaya, O Diyos, sa umaga pong ito, naniniwala po kami na ang mga ligtas ang laman ng iglesyang ito. Yes. At ang iglesyang ito, Panginoon, ang siyang makasama sa iyong pagbabalik in a rapture day. Salamat, O Diyos, sa inyong biyaya at pagpapala at sa pag-asa na binigay niyo po sa amin na kami po ay inyo pong pinawalang sala sa kalangitan. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Ang iyong biyaya at pagpapala, O Diyos, nawa ay sumagana sa bawat isa sa pangalan ng anak na si Jesus. And now, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, now and forever. Amen. Amen. Amen.